Sa kabila ng kanyang edad, nananatiling matikas si Justin Brownlee, kakaiba sa mga kalabang import ng ibang koponan sa PBA. Depensa naman ni Coach Yeng Guiao sa naganap na sigalot bago matapos ang laban ng rain or shine sa Magnolia. Pinoprotektahan lang nito ang kanyang players at ang ilan nating mga kababayan. Sinabing mas makabubuti kung full-time or walang hawak na ibang team ang coach ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Muling sasandalan ng Barangay Ginebra ang import nito na si Justin Brownlee sa nakatakdang bakbakan ngayong gabi laban sa Titan Ultra. Si Brownlee na tila hindi tumatanda sa kabila ng katotohanang 38 anyos na ito ngayong Setyembre. Kung bakit, narito ang report. Tutukan natin ang report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar sa philstar.com. 6 na Gin Kings ang nagtapos na may double figures. Pinangunahan ni Brownlee na may 21 points, 9 na rebounds, 5 assists at 2 blocks. Si Scottie Thompson at Aria Barrientos ay nagbigay ng sapat na suporta na may tig-19 at 18 puntos ayon sa pagkakasunod. Sina Troy Rosario 17, Stephen Hall 13 at Japet Aguilar 11 ay nag-ambag din para sa Ginebra. Umangat ang Ginebra sa 6-2 habang bumagsak ang Blackwater sa 2-7. So mga playoffs, ang stats na to is naitala sa bakbakan ng Ginebra at Blackwater, di ba? Mamayang gabi, masasaksihan naman natin kung ano pa ang kayang gawin ni Brownlee laban sa Titan Ultra. Pero dito muna tayo sa stats na to mga ka-playoffs. Dahil dito makikita mo kung gaano pa katalas ang isang Justin Brownlee, di ba? Imagine 38 years old na siya ngayong September. Kung tutuusin sa edad na yan, marami nang bumabagal or umaalis na sa liga. Pero siya, andito pa rin siya at dominante pa rin yung galaw, ha? Hindi lang dahil mahal siya ng Barangay Ginebra at ng fans, kung hindi dahil pinapatunayan niya sa bawat laro, kaya pa niyang sabayan at minsan higitan pa ang kahit sinong import na pumapasok sa PBA. Tingnan mo na lang epekto niya. Ganito kabigat ang presensya ni Brownlee sa liga kasi kahit sa ibang teams napipilitan silang mag-adjust, magpalit ng import o humanap ng mas bagay na match-up para lang makasabay. Ibig sabihin, hindi lang siya basta player. Isa siyang standard na sinusubukang abutin ng ibang team. Pero syempre, hindi rin niya kinakaya mag-isa yan. Malaki rin ang ambag ng mga kakampi niya na consistent sa scoring at depensa. Kaya nagiging mas effective siya sa loob ng sistema. Pero kahit sabihin mong team effort yan, hindi mo talaga pwedeng isang tabi ang kalibro ni Brownlee. Siya pa rin ang puso at mukha ng Barangay Ginebra sa ganitong laban. At yan ang dahilan kung bakit nananatili siya hindi lang sa PBA, kundi maging sa Gilas, Pilipinas. Dahil bukod sa talent, dala niya yung leadership, composure at winning mentality na bihira mong makita. Habang tumatagal, lalo lang niyang pinapatunayan na hindi siya basta import. Isa na siyang institusyon ng liga. Samantala, bago naman na itala ng rain or shine ang ika-8 panalo nito laban sa Magnolia, nasangkot muna si Coach Yeng Guiao sa issue. Paliwanag nito, kinailangan lang daw niyang protektahan ang kanyang players nang makitang nasa harap na ni Jalen Johnson si Mr. Eric Arijola. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Pinoprotektahan ko lang ang aking mga players dahil sinusubukan niyang takutin. Kailangan kong kumilos. So yun lang yun. Paglingon ko kasi si Eric nasa harap na ng aking import at galing pa sa kanilang bensa. Kaya iniisip ko kung paano siya nakarating ng gano'n na hindi man lang siya pinigilan ng mga referee. So bago yan mga ka-playoffs, ganito muna yung nangyari sa eksena. Ayon to sa nakita natin. Nakapunto si Johnson ng isang one-handed dunk, di ba? At habang pabalik siya sa depensa, may tinuturo siya sa bench ng Magnolia. Mukhang si Coach LA ata yung tinuro niya doon bago pa tumawag ng timeout yung hot shots. Kaya doon na nagsimulang uminit yung sitwasyon. So yun yun. Ngayon, pagdating sa reaction ni Coach Yeng Guiao, maiintindihan mo kung saan siya nanggagaling talaga. Bilang coach, natural lang na protektahan mo yung players mo, lalo na kung sa tingin mo nai-intimidate sila, di ba? Kung ikaw yung nasa position niya, ganun din ang gagawin mo. Tatayo ka para ipakita na hindi pwedeng basta-basta lang i-disrespect yung mga players mo, di ba? Parte yan ng pagiging leader kasi yung iparamdam mo sa team mo na kakampi ka nila sa loob at labas ng court. Pero sa kabilang side, kailangan pa rin ng kontrol sa emosyon kasi nga mabilis talagang uminit ang ganong sitwasyon. Isang maliit na action lang pwedeng lumaki kung hindi maagapan. Kaya mahalaga rin na ang mga referee alerto sa ganitong moments para mapigilan agad bago tuloy ang mag-escalate yung situation, di ba? Sa huli, bahagi talaga ng laro yung init ng competition lalo na kapag dikitan at mataas yung stakes. Pero ang mahalaga dyan mga playoffs, matapos ang lahat, basketball pa rin yung nanaig, di ba? At sa resulta ng laban, umakyat na sa 8 panalo ang rain or shine, bunga ng panalo nila laban sa Magnolia. Naniniwala naman ang ilan nating mga kababayan na higit na mas mabuti kung walang hawak na PBA team o kahit saang liga ang coach ng Gilas. Sa ganitong paraan umano, makakapag-focus ang head coach ng pambansang koponan na posibleng mag-angat sa team. Narito ang kanilang pahayag.
Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Mas okay talaga maging coach ng Gilas walang hawak na team sa PBA o kahit saang liga para makapag-focus sa Gilas Pilipinas. So siguro gets natin yun kung saan ang gagaling yan, di ba? Malaking bagay talaga ang focus kapag hawak mo ang isang national team tulad ng Gilas Pilipinas. Kung wala kang ibang team sa PBA o ibang liga, mas tutok ka sa scouting, di ba? Player development, system building, at long-term preparation. Lalo na sa international competition, hindi lang talent ang laban kung hindi chemistry at continuity. Kaya malaking advantage ang oras at attention na binibigay mo dyan. Pero sa kabilang side, may value din yung pagiging active coach sa liga. Nananatili kang sharp kasi dyan updated sa trends ng laro at mas nakikita mo kung sino ang informed na players na pwedeng i-integrate sa Gilas Pilipinas. Kaya hindi rin black and white ang usapan, depende sa sistema at suporta ng federation yan mga playoff. Sa dulo, ang pinaka-importante pa rin, malinaw ang programa ng Gilas at may sapat na oras ang coach para ma-prepare yung team, di ba? Whether full-time siya or may kasabay na role. Ang tanong na lang talaga is, ano ang mas babagay sa setup at goals ng Gilas moving forward? Dagdag pa rito mga playoffs, mahalaga rin ang commitment ng mga players at ang coordination sa pagitan ng mga liga at ng national team. Kahit gaano kagaling yung coach kasi dyan, kung kulang sa oras ng training o hindi buo yung lineup sa bawat window, mahihirapan pa rin ang Gilas Pilipinas dyan Kaya bukod sa coaching setup, kailangan din ng solid na sistema, maayos na scheduling at buong suporta mula sa lahat ng stakeholders para tuloy-tuloy ang progress at maging consistent ang performance sa international stage. So guys, maraming salamat.